Okay guys, busy kami ni ate. Happy Friday morning po sa inyong lahat. Mommies at daddies, gisingin ang mga chikiting ninyo para hindi malate sa klase. Sabayan nyo na rin kami maghanda ng baon. Ang ganda. Ang daming choices. Ang daming lalagyan. May hotdog, nuggets, walang siomay, dinala ni RG. May tocino. Ayan. Skinless longganisa at saka ito mga ham. Oo. Oh, yes. Ang dami. Hindi kayo mauubusan ng option sa mga pwede nyo ipabaon. Lagyan nyo na rin ng scrambled eggs. Pwede rin. Actually, for Boiled more egg protein. Yes, oo. Sarap din ng boiled egg sa totoo lang. Oh, ito ilalagay natin kasi ito kasya doon sa baunan. Oo. Dalawa lang. Yung sa'yo kasi ang liit. For today's video, itutour naman tayo ni Cheska sa School Pambaon Factory para ipakita paano ba gawin itong mga school pambaon na to. Kaya Cheska, simulan na ang tour. Habang kami ni ate nagbabaon na dito. Oo nga, lagay na natin to. Ulam-ulam. Alright, ayan syempre si Cheska papakita niya sa atin kung ano yung mga paborito ng mga bagets actually na baunin. Mga madaling kainin kasi ito kaya ito yung mga type nila ate. Pero kung pwedeng katulad nito, yung pag meron kayong kanin, lagyan nyo ng gulay, di ba? Para may gulay talaga yung ano. So, lagay natin ito ng kanin. Yan. Dapat ubusin nyo to, malang kanin ang bigas. Ay, oo nga ate. Oo, kaya kung Alas makachempo kayo sa kadiwa. Ayun, puntahan nyo sa dyan yung kadi. Ay, natapon pa. Tama na yan, baka hindi maubos. Oo nga din, magsayangin din. Pero maganda naman pag kunwari babaong ka, di ba? Tapos pag nagsaswap kayo ng mga kaibigan mo, parang syempre para kayo may buffet. Di ba, Cheska? Good morning. Katulad dyan, maraming options. Hi, Cheska! Simulan na ang tour. Yes, good morning mga kapuso. Nako, mommies and daddies, talagang back to school na nga talaga. Ayan, kaya dapat ihanda na natin ang ating mga paboritong ipambaon sa ating mga chikiting this back to school. At syempre, isa sa mga paborito nating pambaon, di ba? Ayan, mga tocino, longganisa, siomay, hotdog. At syempre, alamin natin yan for today's video kung paano nga ba ginagawa dito sa isang factory sa Magalang, Pampanga. At syempre, para samahan tayo, ayan, itour ang kanilang factory at pag-usapan ang proseso ng paggawa ng mga ito. Makakasama natin ang kanilang production admin, si Miss Glyza de la Cruz. Good morning po. Yes, hello Miss Glyza. Welcome to Unang Hirit. Ayan. Miss Glyza, isa sa mga paborito kong pagkain na isang siomay. Ayan, pwede niyo po ba sa amin ituro ang proseso ng paggawa ng siomay? Sige po. Oo. Unang step po namin, ma'am, sa paggawa po ng siomay is pag-prepare po ng mga raw materials. First po, dito po idadaan yung banso para po ma-cubes po yung ating mga raw materials. Dadaan po nila dyan para po ma-slice po. And then po, kapag po na-cubes na po nila, pagkatapos po nilang ma-cubes, ma'am, is lalagay po nila sa crates. And then, ilalagay po, ipunin po nila dito. After po nilang i-cubes dyan sa banso. Wow! So, kinukube muna lahat ng mga karne, ano? Pagkatapos po, ano po yung ginagawa na natin? Gagawin natin? After po niyan, ma'am, dediretso po tayo dito po sa ano natin, para po mag-grind po siya. Yung mga na-cubes po dito po, dadiretso po siya dito sa grinding machine para po mag-ground po yung mga raw materials natin na gagamitin. Para mas grinded siya, pino no? po. Oo, pino siya. Opo. Okay. Ano nga ba yung meat ang magagamit natin per day? Gano'ng karaming meat per day po? Usually po, ang production po namin is 6 to 8 tons per day po. 6 to Yes 8 po. tons per day. Napakarami nga talaga, no? Oo, per day yung mga kapuso. At syempre, parang meron akong nakikita dito, Miss Glyza, na siomay stuffing. Ano Yes nga po. ba yung siomay stuffing? Medyo na-curious ako. Ah, Oo. After po lang tinurok po sa inyo kanina process from banso and then grinding po ng mga meat, imimix po siya and then po mag-form po siya ng as emulsion. Emulsion. Yes po, ma'am. Okay. Yung emulsion po na yon, dadaan po siya dito sa filling tank ng ating machine and then lalabas po siya dito sa ating mga nozzle. Kasabay na po ang mga pabalat. And then dito po sa carousel na to, naka-form na po yung siomay. And then dadaan po dito sa ating conveyor. And then po yung ating mga operator is, i-collect po nila yan, i-form. And then ilalagay po sa malinis na tray. And then ready to steam na po siya. Oo, ilang siomay kaya per day yung nagagawa natin? Per day po, nakaka 6,000 packs po kami. Daily. Wow! Daily Daily production. Yes po. 6,000 packs. Yes po. Oo, at eto na nga. Isa rin sa mga paborito ko ay ang tocino. O yan, pwede ba nating pag-usapan paano ginagawa yung tocino? Yes, ma'am. Dito po Ayan. tayo, ma'am. Dito. Yes, Okay. Ito po
po tayo sa ating machine. Ito po ma'am, tinatawag po namin na tumbler. Tumbler. Yes po ma'am. Una pong step nito, ang raw materials po, slice po gamit ang ating slicer. Slicer, yung mga meat. Yes Okay. ma'am. And then ilalagay po ang mga ingredients, dry ingredients, special ingredients po. And then susunod po ang ating mga raw materials. Raw materials. Lalagyan ng tubig para mag-combine po sila. And then isasara po. And after several hours po ng pagtambol, kapag na-absorb na po yung marination, bubuksan na po siya para po i-unload ang ating mga tocino. Pwede po ba natin buksan? Sige po, hintayin po natin ang ating operator. So, nandyan lahat ng tocino, ma'am. ano? Kaya pala ang laki ng ating tumbler. Oo. Ayan. Ayan, si Kuya. Si Kuya yung tutulong sa atin para mabukas natin ang ating tumbler ng tocino. Ayan, sinastabilize niya. Oo. O, gaano nga po ba ito katagal pinapaikot? Usually po 2.5 hours. 2.5 Yes po. hours. Okay. So, several hours, no? Oo. Ayan, I-unload bubuksan po na na. mga kapuso. First time ko tong makita kung paano gumagawa ng tocino. Oo. Ayun na nga. So, kusa lang mahuhulog Yes, ma'am. ang Kusa ating na mga po siya. tocino. At pagkatapos nito, saan lalagay ba natin siya sa freezer? Yes, ma'am. I-storage muna po siya ng 1 day curing po. And then after nun, ready to pack na po siya dito po. So, ilalagay natin siya dyan Yes, sa ma'am. freezer Chiller po for siya. 1 whole day. Yes, ma'am. And then ready to pack na po siya. Ito po ang Ayan ating na mga ang ating nagpapack. ready to pack na. Marinated, ma'am. Oo. Gusto niyo po bang mag-try? Oo, gusto kong itry. Oo, ganong ga ba karami? I-ano yung muna yun. Ha? 221 grams. Yes, Natin ma'am. yan. Tapos, ilalagay... okay na yan. Ilalagay na lang natin. Ayan. O, yan. Tapos, pwede na siyang i-seal. Ano? Yes, isi-seal. So, magiging 222 siya Yes, pag may ma'am. package na siya. Seal po siya. Ayan. Okay mga kapuso, syempre hindi lang yan yung mga produkto nila dito, Yes, no? Meron rin silang hotdog, ano-ano pa nga po? Longganisa, siomai, slice ham, Oo, at marami pa pong iba. ang na mga marami pang iba. Swak na swak pang baon po ng mga estudyante natin. Tama yan, no? Ginagawa nila yung hotdog. Oo, so hindi lamang siomai, longganisa yung ginagawa nila. Marami pa. Ayan. Yes, ma'am. So, eto nga po, turuan nyo naman po kami ng tamang serving suggestion para pambaon natin sa ating mga estudyante, di ba? Yes, Oo, per day. Sa longganisa po, ma'am, sa Sa isang pack, hotdog tayo. sa hotdog po. Oo. Sa hotdog po, ma'am, pwede ko po kayo maglagay ng 2 piraso. 2 piraso. So, Ng kahit hotdog ano po. dito. So, pwedeng Yes, isa ma'am. niyan at isa Right. neto. At saka tocino, ang ating Tocino. masarap na tocino. Oo. Ilan? Gaano Mga karami? kahit 3, ma'am, kasi masarap po ang ating tocino. Pwede pong Ayan. pambaon ng mga bata, estudyante. Oo. Ayan na nga. So, yan ang serving suggestion natin. 3 tocino, 2 hotdog. Ayan mga kapuso, sana naman po may idea na kayo para sa ating back to school na pambaon sa ating mga estudyante. Kaya naman for more food adventures, tutok lang sa inyong Pambansa Morning Show kung saan laging una ka, unang hirit!